bilisan nyo trabaho. Huwag kupad-kupad. Ikaw, tulong ka doon. Huwag lang tayo dyan. Sinasahuran kayo para trabaho. Magandang araw po. Ikaw, sino ka? Ano gawa mo dito? Mag-a-apply lang po sana ako ng trabaho. May nakapagsabi po kasi sa akin na kailangan niyo po ng tindera sa tindahan ninyo. Ikaw, taga saan? Bago lang po kami dito ng lola ko. Galing pa po kami ng probinsya. Meron ikaw dala requirements dyan? Meron po akong dala. Heto po ang folder. Hindi talaga ako tanggap ng hindi kilala. Pero ikaw, tanggap na. 1 buwan muna kita obserbahan. Tapos saka ako desisyon. Tanggap na po ako? Oo, tanggap na ikaw. Pero bukas ka na lang balik. Sa tindahan ko sa palengke ikaw tatao. Bukas, bago 6:00, ikaw punta dito. Aagahan ko po bukas. Maraming salamat po sa inyo, Mrs. C. Ayoko lang makupad ha. Gusto ko bilis kilos. Ayoko chismisan sa oras trabaho. Ayoko din late ha. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Sisipagan ko po sa trabaho. Kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako. O kayo, balik trabaho. Tapos na commercial. Huwag kayo tamad. Bilisan nyo. Masaya ako umuwi sa amin. Naabutan ko pa si Lola Temeng na nagwawali sa labas ng tinutuluyan naming bahay. Nagmano lang ako sa kanya. At iginiya ko na siyang pumasok sa loob ng bahay dahil meron akong sasabihin. Mukhang natanggap ka sa trabaho na inaplayan mo, Apo. Kaya ka masaya. Ganun na nga po, Lola. Medyo masungit nga lang po dahil siguro sa inchik yung babae. Pero ayos na po yun. Pagbubutihin ko na lang po sa trabaho para hindi ako mapagalitan. Mabuti nga po at malapit lang. Ano bang trabaho ang inaplayan mo, Apo? Tindera po, La. Hindi ko nga lang po alam kung saan ako ipupwesto ni Mrs. C. Basta ang sabi lang po niya sa may palengke raw. Sabi po kasi nila, marami daw yung negosyo dito. Isa daw si Mrs. C sa pinakamayaman dito sa lugar natin. Medyo kinakabahan ako, Apo, sa magiging amo mo. Siguro dahil banyaga siya. Tingin ko po, Lola, matagal na rin siya dito. Matatas na po kasi magtagalog eh. Basta mag-iingat ka sa trabaho mo. Kung sakali man na hindi maging maganda ang trato sa iyo ng amo mo, huwag kang mag-atubili na umalis. Marami pa namang mapapasukan dyan. Opo, La. Lagi ko naman sinusunod ang bilin ninyo sa akin. Para din naman kasi sa kabutihan mo ang mga sinasabi ko. Ayokong malungkot ang mga magulang mo kung saan man sila naroon kapag napariwara ka. La, buong buhay ko po inalagaan ninyo ako mula nang sabay na mamatay sa aksidente ang mga magulang ko. Siguradong masaya na sina nanay at tatay kung saan man sila naroroon ngayon dahil alam nila na maayos ninyo ako napalaki. Sayang nga lang maaga silang nawala sa mundong ito. Huwag na nga lang po natin pag-usapan ng mga magulang ko. Tuwing na pag-uusapan kasi sila, nalulungkot kayo eh. Hindi talaga maiiwasan, Apo. Lalo na't nag-iisang babae lang ang nanay mo. Siya ang pinakamabait at pinakamalambing sa kanilang magkakapatid. Parang ikaw lang din. Namimiss ko nga rin po sila. Kaya lang sabi nyo nga, hiram lang ang buhay natin. Na hanggang doon na lang talaga sila. La, sino po nagbigay ng ulam dito sa mesa? Bigay pala yan ng Tio Rodel mo kanina para hindi na raw tayo magluto. Hindi pa po ba tayo kakain? Pwede na rin naman. O sige na, maghain ka na. Siya nga pala, tinatanong ka ng Tio Rodel mo kung nasaan ka kanina. Nabanggit ko nga na naghahanap ka ng trabaho. Kung sakali daw na hindi ka matanggap, doon daw sa pinapasukan ng anak niya. Yun nga lang, 2 sakay papunta roon. Okay na po ako dito sa inaplayan ko. Gusto ko po kasi yung malapit lang. Nag-alala rin kasi ako na mag-isa lang kayo dito sa bahay eh. Buti sana kung malapit lang ang bahay ni Tio Rodel. Ay, wag mo kong intindihin, Apo. Ayoko na pinipigilan mo ang sarili mo sa gusto mong gawin. Nagagawa ko naman po ang gusto kong gawin. Kaya lang po, mas gusto ko syempre nakasama kayo sa lahat ng bagay. Saka wala namang problema sa akin kung tatanggap ka na ng manliligaw.
Naku, si Lola. Wala pa yan sa isip ko, no? Nasa tamang edad ka na rin naman para magkaroon ng nobyo. Kami ng lolo mo, wala pang 20 nun nagsama na. Lola naman. Iba naman kayo ni Lolo at saka iba ang panahon noon. Bakit ba kasi ayaw mo pang magpaligaw? Hindi naman porke magpapaligaw ka mag-aasawa na. Basta wala pa sa isip ko yan. Kumain na nga lang tayo, baka gutom lang yan. Ikaw lang din kasi ang inaalala ko Hindi naman habang buhay kasama mo ko. Alam ko naman po yun pero wag na lang po natin yun pag-usapan. Kinabukasan maaga pa lang bumangon na ako. Naunahan ko pa nga si Lola na gumising. Ako na lang ang nag-init ng tubig. Sanay kasi si Lola na uminom ng maligamgam na tubig kaysa kape. Maya-maya lang gumising na rin si Lola. Siya na lang din na nagtuloy sa pagluluto ng almusal namin. Wala pang 6:00, nasa tapat na ako ng tindahan ni Mrs. C. Mabuti aga ka ngayon. Baka ngayon lang yan ha? Katagalan late na pasok. Puro pa absent. Naku, hindi po, Mrs. C. Ma'am Juliet na lang. Masyado formal naman tawag mo sa akin. Sige po, Ma'am Juliet. Ikaw sunod sa akin. Doon kita ilalagay sa isa ko tindahan. Kaaalis lang tindera doon. Pwede po bang malaman kung bakit po umalis ang dati ninyong tindera? Hay, malikot kamay. Akala niya wala ako CCTV. Kita-kita kung paano ako nakawan ng babaeng yun. Tapos siya pa talaga may gana layas akin. Ganun po ba? Baka natakot po na ipakulong ninyo? Talagang ipakulong ko siya noon kung hindi niya labas kuha niya. Kaya ikaw. Ano nga ulit ikaw pangalan? Nelia po, ma'am. Kaya ikaw, Nelia, wag ikaw gaya sa balasubas tindera ko. Dahil ikaw may kalalagyan din. Hindi ko po yun gagawin. Mabuti po ang pagpapalaki sa akin ng lola ko. Mabuti naman. Oh, tayo nandito na. Hiningal ako dun . Ang bilis naman kasi maglakad. Ano ikaw bulong-bulong dyan? Po? Ano po? Malaki po pala ang tindahan ninyo. Talaga ito malaki. Hindi lang basta gamit pang display ang akin paninda. Puro pampaswerte ang mga ito. Ikaw iwas basag ha? Baka malas negosyo ko. Opo, ma'am. Iingatan ko po ang paninda natin. Ako lagay na presyo sa mga yan. Bawal tawad ha? Ma'am, hanggang anong oras po bukas tong tindahan? Hindi pa nga ikaw umpisa. Oras na agad pagsasara, tanong mo? Nagtatanong lang naman po ako para alam ko. Ako punta dito mamaya kapag ikaw sasara na. Kailangan ako check muna ikaw, tapos mga gamit. Baka mamaya meron na wala. Mahirap na. Sige po, naintindihan ko naman po yon. Oh, ikaw na bahala dito ha? Oo nga pala. Meron maliit silid dyan. Nakasusi. Wag na wag ikaw papasok. Dahil kung hindi, ikaw mananagot akin. Ano po ba ang meron sa silid na yun? Mga gamit na hindi nabenta. Doon ko yon lagay. Wag mo tangka buksan para hindi makawala malas. Kung nakalak naman po paano ko naman po mabubuksan yun? Wag nga ikaw pilosopo. Pasensya na po. O sige na, umpisa na ikaw trabaho. Doon lang ako mas malaki tindahan ko. Marami tao doon, kailangan bantay ko. Sige po, ma'am. Ako na pong bahala dito. Ako ulit, bawal tamad ha, bawal din kupit, kundi ikaw lagot akin. Ako tindi bigay parusa sa mga tao huli ko. Napatango na lang ako sa amo ko. Parang ako din na napagod sa dire-diretso niyang pagsasalita. Habang naghihintay ako ng pagdating ng mga customer, nagwalis muna ako ng sahig. Pinunasan ko rin ang counter. Sa buong maghapon marami rin akong benta. Katunayan na ang mga tao mahilig talaga sa mga bagay na pampaswerte. Bandang 5:00 naman dumating na rin si Ma'am Juliet. Kahit malaki ang kita sa araw na yon, parang hindi pa rin masaya ang amo ko.
ito pwede na rin. Mahilig po talaga sa pampaswerte ang mga tao, no? Ay syempre naman, kahit ano sipag, kung wala pang paswerte, hindi rin asenso. Kaya nga mga pampaswerte na uso. Siguro nga po kasi marami akong kakilala na mga masisipag naman pero hindi pa rin yung mayaman. Ikaw ba, Nelia, naniniwala mga pampaswerte? Po? Ay, naniniwala naman po. Meron din po kasi kami sa bahay. Kapag magkasama ang swerte at sipag, sigurado asenso mo. Oo nga po. Ma'am, pwede na po ba ako umuwi? Bakit ba ikaw nagmamadali uwi? Wala po kasing kasama ang lola ko sa bahay. Ilang taon na iyo, Lola? 65 na po. Bata pa pala, akala ko naman tanda na. Hindi lang po kasi ako nasanay na naiiwan siya ng matagal na walang kasama. Ayaw ko ako minamadali. Ikaw hintay lang dyan. Ako may kailangan tingnan bago ako payag ikaw alis. Sige po, pasensya na po. Ikaw ba lapit silid na ito? Opo, pinunasan ko lang po kasi maalikabok na. Nagwalis at nagpunas po kasi ako kanina. Sa susunod, wag na ikaw ulit lalapit dito. Maliwanag. Opo ma'am, pasensya na po kayo. Kahit ano rin ikaw dinig o ramdam, wag ikaw lalapit. Bakit po? Ano ba ang meron sa loob ng silid na yan? Diba ako sabi na sa iyo? Mga gamit na hindi nabenta. Sigurado, daga marami sa loob. Ayoko sila labas. Baka mamaya dala pa sila mala sa akin. Daga? Takot po ako sa daga. Kaya wag na ikaw ulit lalapit dito. Hindi na po talaga. Siya nga pala, kailangan lista mo mga nabebenta mo items dyan sa record book. Ikaw ba gawa kanina? Opo, nakita ko po kasi na merong nakalista dyan kaya ginaya ko na lang din. Buti naman, ikaw pala hindi tanga. Hindi gaya iba na una sa'yo. O sige na, pwede na ikaw uwi. Bukas ikaw aga ulit, ha? Ikaw kuha sa akin susi. Nang marinig kong pwede nang umuwi, mabilis ko nang kinuha ang bag ko at nagpaalam. Hindi ko na rin napansin ang kakaibang tingin sa akin ni Ma'am Juliet. Pag-uwi sa bahay, nakita ko si Lola na nakatanaw sa may bintana na naghihintay sa akin. 1 linggo na ako sa trabaho ko at naging maayos naman. Maliban na lang sa nakasaradong pinto. Oh, Rodel, napadalaw ka. Gusto ko lang po kayong bisitahin. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw. Pinupuntahan po ba kayo ng mga anak ko? Oo. Lagi nga minsan may dalang ulam sa tanghali eh. Bilin ko po kasi yun sa kanila na tignan-tignan kayo rito. Ayos lang naman ako rito. Mababait din ang mga kapitbahay namin. Nay, totoo ba na kay Mrs. C nagtatrabaho si Nelia? Oo, doon siya nag-apply. Swerte naman na natanggap siya. Mabuti nga malapit lang. Kumusta naman po yung trato sa kanya ng amo niya? Wala naman siyang binabanggit, pero tingin ko ayos lang naman. Bakit mo naman naitanong? Kasi Nay, kilala sa pagiging malupit at abusado ang amo niyang yun. Ilang beses na nga siyang nireklamo Mapera lang kaya laging naaabsuelto. Sigurado ka ba na yung amo ni Nelia ang tinutukoy mo? Opo, Nay. Yun lang naman ang negosyanteng inchik dito Pero sabi, nagbago-bago na raw. Hindi ko alam kung totoo kasi puro taga ibang lugar ang kinukuha niyang mga tao. Nako, patigilin ko na kaya si Nelia sa pagtatrabaho sa amo niyang yon. Kung bago lang po siya, alanganin po kung aalis na siya. Baka hindi siya sahuran ng amo niya. Baka kasi mapahamak ang apo ko. Alamin niyo po kung anong pag-uugali ng amo niya ngayon. Baka nga po nagbago na. Dahil ilang beses siyang nakasuhan. Pag uwi mamaya ni Nelia, tatanungin ko siya. Sino po ba nagsabi sa kanya na doon mag-apply ng trabaho? Ang sabi niya lang sa akin, narinig lang daw niyang pinag-uusapan sa may tindahan. Kaya sinubukan niyang puntahan. Bakit kasi nagmamadali siya maghanap ng trabaho? Kakarating niyo lang naman dito
Masipag talaga ang batang yon. Ayaw nang nababakante. Gusto laging may kinikita. Gusto nga niya magtinda ng merienda. Kaso nga lang, malayo naman ang bahay na ito sa kalsada. Hindi ko naman pinayagan maglako. Katulad talaga siya ng nanay niya. Hindi matatawaran ng sipag. Marami nga talaga silang pagkakatulad. Magkamukha rin sila. Yan nga rin po kagad ang pumasok sa isip ko nung una kayong dumating dito. Nakakamiss si Bunso. Nakakalungkot lang na maaga siyang kinuha sa atin ng Panginoon. Lagi ko pa rin siyang naaalala hanggang ngayon. Parang kahapon lang ang nangyaring trahedya sa kanila ng asawa niya. Huwag na nga po natin pag-usapan ng nakaraan. Nagpapaalala lang po ito ng malungkot na pangyayari. Basta po, Nay, tanungin niyo po si Nelia tungkol sa kalagayan niya sa trabaho. Oo anak, pagdating niya mamaya aalamin ko kaagad. Bigla tuloy akong nag-alala. Huwag po kayo masyadong mag-alala. Hindi ko naman po hahayaan mapahamak ang pamangkin ko. Kaya po gusto ko malaman ng lagay niya para alam ko kung paano siya tutulungan. Salamat Rodel, alam ko naman na hindi mo pababayaan si Nelia. O paano po, Nay? Uwi po muna ako. May lakad po kasi kami ng asawa ko eh. Dumaan lang ako para makita at makamusta kayo. O sige nak, mag-iingat kayo sa lakad ninyo. Kapag walang pasok si Nelia, pupunta kami sa inyo. Aasahan ko po yan. Sige po, Nay. Dahil maraming customer ng araw na yun sa tindahan, hindi agad ako nakauwi. Noon ko lang din nakita nang umiti si Ma'am Juliet. Masaya siya dahil yun ang araw na malaki ang kinita ng tindahan niya. Pagdating sa bahay, napansin ko agad ang pag-aalala ni Lola sa akin na naiintindihan ko naman. Dahil yun ang unang beses na umuwi ako ng gabi. Akala ko talaga may masama nang nangyari sa iyo eh. Bala ko na sanang puntahan ng Tio Rodel mo para mapuntahan ka naman sa pinapasukan mo. Kung kailan naman po kasi pahapon tsaka po dinagsa ng taong tindahan, kaya po hindi ako agad nakauwi. Eh, kumusta ka naman sa trabaho mo? Ayos lang naman po. Medyo nakakainip nga lang kasi mag-isa ako sa pwesto ko. May mga katabi naman pong tindahan. Yun lang, bawal iwan ang pwesto ko para makipag-usap sa ibang tindera. Eh, yung amo mo, ayos lang ba ang pakikitungo sa'yo? Ayos naman po la. Medyo strikta at mahigpit lang po talaga si Ma'am Juliet. Bakit niyo po naitanong? Kasi nanggaling dito ang Tio Rodel mo. Wala kasi siyang pasok, kaya dinalaw ako. Marami siyang sinabi tungkol sa amo mo. Ano naman po ang sinabi ni Tio Rodel? Katulad na lang din na malupit at abusado raw ang amo mo. Maraming beses na din daw siyang nareklamo dahil sa pagmamalupit sa mga tauhan niya. Nag-aalala ako na baka mangyari din yun sa'yo. Maayos naman po ang trato sa akin ng amo ko. Medyo mahigpit nga lang po talaga siya. Talaga ba? Wala ka bang inililihim sa akin? Wala po, Lola. Okay lang po talaga ako. Baka naman po noon pa yon. Malay nyo, nagbago na. Sana nga apo, nagbago na ang amo mong yon. Dahil kung hindi, talagang patitigilin na kita sa trabaho. Ay, La, may pagkain na po ba? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Pasensya ka na apo. Sa sobrang pag-aalala ko sa'yo, nakalimutan ko na. Halika na muna sa kusina nang makakain na tayo. Ayos lang po, La. Nakakapagod ang araw na to kumpara ng mga nakaraan. Parang gusto ko na mahiga sa pagod. Ah, ganun ba? O sige na, bilisan mo na ang pagkain para makapagpahinga ka na. Baka nga po konti lang makain ko ngayon. Inahantok na rin po kasi ako. Ay, ang kawawa kong apo. Kung pwede lang sanang ako na lang ang magtrabaho. Hindi ko naman po kayo papayagan pa. Alam ko naman yun eh. Dinaig mo pa ang pagiging istrikta ko. Ayoko lang po kayo mahirapan. Masyado mo akong pinapatanda. Pakiramdam ko tuloy eh, wala akong silbi. Huwag niyo pong sabihin yan. Buong buhay niyo po, inalagaan ninyo ako. Natural lang po na ibalik ko sa inyo ang pag-aaruga ninyo sa akin. Ay, napakaswerte ko talaga sa pagkakaroon ng apong katulad mo. Maswerte rin po ako sa inyo.
Kinabukasan kahit mabigat ang pakiramdam, pumasok pa rin ako. Hindi ko nilang pinahalata kay Lola. Binilinan ko lang si Lola na kapag hindi ako makauwi ng maaga, ibig sabihin lang nun marami ang customer. Para hindi siya mag-alala ulit sa akin. Pagdating sa trabaho, katatapos ko lang magwalis, dumating naman ang delivery ng mga paninda. Nanggaling pa pala sa Maynila ang mga yon na mula naman sa China. Ang layo pala ng pinanggagalingan ng mga produkto niyo, ma'am. Siyempre naman, ako gusto de kalidad. Mula pa China ang mga yan at dala Maynila. Pagkatapos, dala dito. Ma'am, may pwesto rin po ba kayo sa Maynila? Wala. Dito lahat negosyo ko. Ingatan mo display mga yan ha. Yan mahal. Opo, iingatan ko po ang mga ito. Bakit ba ikaw mabagal kilos ngayon? Pasensya na po. Medyo masama lang kasi ang pakiramdam ko eh. Napagod po yata ako kahapon. Hay nako, hindi pwede sa akin sa mapakiramdam. Kapag trabaho ka dito sa akin, hindi pwede marami dahilan. Opo, hindi naman po ako nagreklamo eh. Ikaw bilis kilos ha? Teka, bakit bukas ito silid? Huh? Hindi ko po alam. Hindi naman po ako nagagawi dyan mula pa kanina. Sino magbubukas ito pinto? Hangin. Ikaw lang tao dito, Nelia. Maniwala po kayo. Hindi po ako nagbukas niyan. Ngayon ko nga lang po nakita na bukas yan. Kabago-bago lang ikaw. Sinungaling na. Hindi marunong sunod sa utos. Ma'am Juliet, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga ako nagbukas niyan. Ikaw ha? Ikaw galit mo talaga ako ha? Ayaw mo pa amin. Wala po akong magagawa kung... Ma'am Juliet, yung pinto nagbubukas. Baka yan, hangin lang. Paano pong hangin lang? Wala naman pong bintana dito sa loob. Kapag sabi ko hangin lang, yon dahilan. Maliwanag ba? Opo. O sige na. Ituloy mo na yan, ikaw gawa. Ako na bahala sarado pinto ng silid. Sige po, mag-aayos na po ako ng mga paninda. Ikaw iwan muna dito ha. Ako babalik mamaya. Ma'am, baka po pwede na may kasama ako dito. Bakit? Hindi mo kaya trabaho? Kaya naman po, kaya lang po mula nung magtrabaho ako dito, iba na ang pakiramdam ko sa paligid. Ikaw natatakot multo? Wala multo dito. Kung ano man ikaw ramdam, yon guni-guni lang. Pero ma'am, Wala na pero. Ikaw balik na sa iyo gawa. Hindi ikaw magkakaroon ng kasama dito. ma'am nakikiusap naman po ako. Ang sabi ko, ikaw balik na sa trabaho mo. Huwag ikaw arte sa akin. Magpoprotesta pa sana ako sa amo ko. Pero mabilis na niya akong tinalikuran. Inayos ko na lang ang mga natitirang paninda na hindi pa nadidisplay. Buong maghapon tuloy akong hindi mapakali. Malimit ko rin hagurin ang bato ko dahil sa pagtayo ng balahibo ko. Hindi naman ako matatakutin. Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa tindahan na yun. Mabuti na lang din walang gaanong customer. Kaya mas maraming oras na nakaupo lang ako. Maaga rin ako nakauwi ng araw na yun. Mabuti naman, maaga ka ngayon. Hindi ako mag-aalala. Kung gaano karaming kahapon, wala naman ngayon. Nag-ayos na lang po ako ng mga bagong dating na paninda. Bakit parang iba ang boses mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo masama ang hapang pakiramdam ko eh. Pero kaya ko naman po kumilos. Uminom na rin po ako ng gamot. Mawawala na rin po ito. Ay tamang-tama. May sabaw ang niluto kong ulam. Sandali na lang naman ito eh. Kakain na tayo. Hindi pa naman po ako nagugutom eh. Kaya wag po kayo magmadali. Maiba ko. Kailan ka nga pala walang pasok? Sa Martes daw, Paula. Bakit niyo po pala naitanong? Yayayain sana kitang pumunta sa bahay ng Tio Rodel mo.
Gusto ko rin kasi silang makasama, pati ang mga pinsan mo. Sige po, La. Punta tayo sa kanila kapag wala akong pasok. Gusto ko kasi na ikaw mismo ang makarinig sa sasabihin ng Tio Rodel mo tungkol sa amo mo. Di po pa nasabi na ninyo sa akin yan? Tingin ko kasi marami pa siyang nalalaman. Mabuti nga alamin na natin habang maaga pa. Kung ano man po yun, nakaraan naman na po yun. Masungat lang talaga si Ma'am Juliet pero kaya ko naman yung pagtiisan. Wag lang talaga niya akong sasaktan at ibang usapan na yon. Tama yan, Iha. Huwag mong hayaan na apihin ka ng kahit na sino. Tsaka po, naisip ko na maghanap na rin po ng ibang trabaho. Naiinip po kasi ako sa pwesto ko. Kung yan ang gusto mo, Apo, tutulungan ka naman ng Tio Rodel mo na makahanap ng bagong trabaho Akala ko rin po kasi madali akong magtindera. Mahirap din po pala. Lahat ng trabaho mahirap, lalo na yung mga nasa ilalim ng initan. Oo nga po, no? Tapos magkakaroon pa ng abusadong amo. Ay, sana lahat na lang mababait. Swertehan lang din talaga. Gusto ko na magtapat kay Lola tungkol sa kakaibang nararamdaman ko sa tindahan. Nauunahan lang ako na baka lalo siya mag-alala sa akin. At nanghihinayang din ako sa kita ko. Mas gusto ko talaga kasi ang trabaho na malapit lang dito sa bahay. Pagpasok ko, nagdasal na lang ako ng taimtim. Pinuntahan ko muna si Ma'am Juliet sa malaking pwesto niya para kunin ang susi. Kasama ko naman siya nagpunta sa tindahan na binabantayan ko. Pagdating, ganun na lang ang takot ko na makita na may mga display na basag sa sahig. Ano nangyari dito? Ma'am, hindi ko po alam. Umalis po ako dito na maayos ang lahat. Paano ikaw paliwanag sa nangyari? Hindi lang ako punta dito kahapon. Ganyan na nangyari, mga paninda? Hindi ko rin po alam kung ano nangyari. Ikaw ba alam magkano mga yan? Iyo sahod sa isang buwan, kulang pa. Ipapakulong kita. Huwag po, ma'am. Maawa kayo sa akin. Wala naman po akong alam sa nangyari. Walang gagawa niyan kundi ikaw. O di kaya dahil ikaw pabaya. Hindi mo ayos trabaho mo. Kaya dapat lang sa iyo makulong. Huwag po, ma'am. Patawarin niyo na po ako. Ibawas niyo lang po sa sahod ko. Talaga ako babawas sa sahod mo. Ikaw napakapabaya. Inutil. Walang silbi. Ikaw tayo dyan. Ikaw ang luhod. Erika po! Nasasaktan po ako. Bitiwan niyo po ako. Ako nang gigigil katangahan mo, babae ka. Simple lang ikaw gagawin, hindi mo pagawa maayos. Tama na po, ma'am. Ikaw magtanda na dahil sa susunod. Hindi lang yan gawa ko sa'yo. Opo. Kapag tindahan ko malasin, ako wala iba sisi kundi ikaw. Ano pa gawa mo? Ikaw linis na mga basag. Hindi agad umalis ang amo ko. Binantayan pa niya ako sa paglilinis ng mga nabasag na paninda. Nagtataka naman ako kung paano nangyaring nabasag ang mga yun. Maingat naman kasi ko dahil alam ko ngang istrikta si Ma'am Juliet. Bago ko umuwi ng araw na yun, pinapirma pa niya ako sa isang kasulatan. Tatanggi sana ako pero tinakot niya akong dadalhin ako sa pulis. Kaya pikit mata ko nilang na pinirmahan ng papeles para makaalis na ako. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko dun si Tio Rodel at ang asawa niya. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Ano pong nangyari kay Lola? Naabutan ko siya kanina na walang malay sa sahig. Nagkamali naman siya kagad kaya lang namumutla ang inay. Baka po bumaba na naman ang dugo ni Lola. Kumusta po ang pakiramdam ninyo, Lola? Ayos na ako, Apo. Nahilo lang ako dahil sa sobrang init ng panahon kanina.
Baka naman po pinilit nyo na naman ako milos dito sa bahay. Sabi ko naman sa inyo, ako na lang po ang bahala sa ibang gawain. Hindi naman maaari yon. Ikaw na nga ang nagtatrabaho eh. Ang plano ko nga sa bahay na muna ang inay kapag wala ka. Tapos ipapahatid ko lang sa hapon. Naku, hindi na kailangan, Rodel. Ayos lang naman ako eh. Huwag mo akong gawing inutil. Kung nandun ako sa inyo, wala na akong magagawa dito sa bahay. Pansamantala lang naman po, Nay. Kesa naman lagi po ako nag-aalala sa inyo. Tiyak na hindi rin mapapakali si Nelia sa trabaho niya. Tama po si Tio Rodel. Pumayag na po kayo, Lola. Wala naman akong sakit eh. Nahilo nga lang ako kanina dahil sa init. Lola, huwag naman po sanang matigas ang ulo ninyo. Kapakanan po ninyong iniisip namin. Wala naman talaga akong sakit. Bakit ba ang kukulit ninyo? Nag-aalala po kami sa inyo. Buti sana kung may kasama po kayo dito sa bahay. Pero apo, Kahit 1 buwan lang po, Nay. Pagkatapos po nun pwede na kayong bumalik dito. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Lola. hay, sige na nga. Pinagtutulungan ninyo ko eh. Para nahilo lang naman, akala ninyo malubha na ang sakit ko. Hindi naman po sa ganun, Nay. Para lang naman po talaga sa kabutihan yung gagawin namin. Niyakap ko pa si Lola Temeng na mahigpit at saka hinagkan sa noo. Si Tia Ason na rin na nagpakain kay Lola. Lumabas naman ako para sumagap ng sariwang hangin. Marami kasing nangyari sa araw na yon. Pakiramdam ko biglang bumigat ang dibdib ko. Bakit nandito ka, Iha? Kayo pala, Chong. Nagpapahangin lang po ako. Tingin ko sa'yo may bumabagabag sa'yo eh. May problema ka ba sa trabaho mo? Wala po, Chong. Kung may problema ka kahit ano pa yan, huwag ka mag-aatubli na magsabi sa akin, ha? Opo. Nabanggit na ba sa'yo ng lola mo yung tungkol sa sinabi ko sa kanya? Kung yun pong tungkol sa amo ko, nasabi nga po niya sa akin. Meron pa ako hindi nasasabi sa kanya. Yung huling tindera na pinalitan mo, hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Sabi ng amo mo, umuwi na raw sa probinsya. Pero marami ang naniniwala na hindi totoo yun. Lalo't ilang beses nagpabalik-balik yung boyfriend ng tindera. Wala po kasing nababanggit si Ma'am Juliet tungkol sa dating tindera eh. Basta alam ko po tinakasan siya dahil malikot ang kamay. Iba pa yun. Alam ko may mga sumunod pa. Pero inaabot nga lang ng ilang araw o linggo. Marami na palang tindera na umalis. Hindi naman po kasi masyadong nagkakwento si Ma'am Juliet. Hindi talaga magbabanggit yon. Siya nga pala. Sinabi mo ba na taga rito ka? Opo, sinabi ko po sa kanya nung nag-a-apply ako. Bakit niyo po naitanong? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi na siya kumukuha ng mga taga rito. Puro na lang taga ibang lugar na inirekomenda ng mga kakilala niya. Bakit po kaya? Para siguro hindi siya magawang kalabanin ng mga tauhan niya sa pagmamalupit niya. Yung mga nagreklamo kasi dati, puro mga taga rito. Kawawa naman po sila kung pinagmamalupitan sila ni Ma'am Juliet. Wala man lang ba na tumulong sa kanila? Wala nang pakialam ang mga taga rito sa kanila. Palibhasa rin kasi mapera yung amo mo. Kaya lagi naaabsuelto. Ibig niyo pong sabihin malakas siya sa otoridad? Ganun na nga. Ginagamit niya ang pera at impluensya niya. Kung ganun po, madali lang sa kanya magpakulong ng tauhan kapag ginusto niya. Oo, Iha. Ganun ka-impluensya ang amo mo. Kaya kung ako sa'yo, hanggang maaga pa umalis ka na riyan. Labis din kami nag-aalala ng Tia Ason mo sa'yo eh. Opo, plano ko naman po talaga. Tsumitsyempo lang ako na magpaalam. Paano? Uuwi na muna kami. Ipapasundo ko lang si nanay bukas ng umaga. Sige po, Chong. Ingat po kayo ni Tia Ason sa pag-uwi. Kayo rin ang inay dito, ha? Lalo ka na sa trabaho mo. Kinabukasan maaga akong umalis. Hindi ko na rin nahintay ang pagdating ng mga pinsan ko na susundo kay Lola. Kailangan ko kasing agahan ng pagpasok. Umaga pa lang mainit na agad ang ulo sa akin ni Ma'am Juliet. Hindi na tuloy mawala-wala ang takot ko sa kanya. Ni hindi ko na nga magawan tumingin sa kanya dahil laging matalim ang pagkakatitig niya sa akin. Talaga malas!
Ako akala ikaw swerte sa akin. Ikaw dalalang malas. Ma'am, bakit naman po? May nagawa na naman po ba ako? Ikaw nagtatanong pa. Ikaw basag mga paninda ko. Yun senyales ng malas dito tindahan ko. Paulit-ulit ko pong sasabihin na hindi po akong may gawa nun. Maayos ko pong iniwan ang tindahan bago ako umalis. Wala na magagawa ikaw paliwanag. Bumalik na ikaw trabaho. Opo. Hayan, may parating customer. Ikaw asikaso ha. Ikaw ayos pagmumuka. Magandang umaga po. Ano pong hanap nila? Hindi ako bibili. Gusto ko sana makausap si Mrs. C. Si Ma'am ba? Sino daw siya? Bakit ako hanap? Mrs. C, hindi niyo na po ba ako nakikilala? Nomer, ano naman ba gawa mo dito tindahan ko? Gusto ko lang po makibalita kay Daisy. Hanggang ngayon po, wala pa siya sa kanila. Ilang beses ba ako ulit? Wala na Daisy dito. Hindi ko alam saan siya. Basta siya paalam uuwi sa kanila. Baka po may masamang nangyari sa kanya. Imposible naman na matiis niyang hindi magpakita sa pamilya niya. Ako sabi hindi alam. Ikaw alis na dito. Baka negosyo ko malasin pa pabalik-balik mo dito. Nelia, bantay mo maigi ito pwesto mo. Ako doon muna malaki tindahan ko. Opo, Ma'am. Bigo na naman ako sa pagpunta ko rito. Pasensya na kayo kay Ma'am ha. Ganun talaga yon, parang laging galit. Ayos lang. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Sino yung Daisy? Girlfriend ko. Naging tindera siya ni Mrs. C ng ilang buwan bago siya nawala na parang bula. Dito mismo sa tindahan na ito siya nagtrabaho. Bakit nga pala siya umalis? Pinagmamalupitan siya ni Mrs. C. Lagi siya nagsusumong sa akin ng mga ginagawa sa kanya ng incheck na yun. Gusto niya nang umalis dito. Nung araw na magkikita kami, hindi na siya sumipot. Nung pinuntahan ko siya dito, sabi nga ng amo mo wala na siya rito at umuwi na. Pasensya na sa sasabihin ko. Kung gano'n na pala katagal na wala siya, hindi kaya may masamang nangyari na sa kanya? Yun din ang naiisip ko. Pero hindi ko yun matatanggap hanggat walang magpapatunay. Sana makita mo na si Daisy. Bago ka pa lang ba dito? Oo, mag-iisang buwan pa lang. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Malupit yang si Mrs. C. Sabi ni Daisy, masahol pa daw sa hayop ang babaeng yan. Hindi ako basta makakaalis kahit gustuhin ko pa. Siguro may nangyari kaya nahawakan ka niya sa leeg. Ganyan din ang ginawa niya kay Daisy, kaya hindi siya kaagad makaalis. Teka lang, huwag ka muna umalis. Marami pa akong gustong malaman. Babalik pa naman ako. Sa ngayon bumalikan sa trabaho mo. Malakas ang radar ng babaeng inchik na yan. Baka mapahama ka ba pag nagtagal ako? Tinanaw ko na lang ang pag-alis ni Nomer. Ilang sandali pa may mga tao nang dumating para tumingin sa mga display sa tindahan. Umaga pa lang marami na ang mga bumili. Alauna naman nang maisipan kong kumain ng baon kong tanghalian. Natigilan lang ako nang marinig ko ang ingit ng pintuan sa likod ko. Sandali rin ako nanigas. Pero dala ng kuryosidad, dahan-dahan akong lumingon. Nakita kong malaki na ang pagkakaawang ng pinto. Ay, isasara ko lang naman. Baka mamaya dumating si Ma'am Juliet. Ako na naman ang malintikan sa kanya. Kung bakit kasi bumubukas kang mag-isa? Ha? Bakit may freezer dito sa loob? Wala na akong pakialam dun. Kailangan kong maisara na to. Hayan, huwag ka na sana magbubukas ha. Maaga namang dumating nung hapon si Ma'am Juliet. Kahit malaki ang kinita ng tindahan ng araw na yun, hindi pa rin maipinta ang mukha niya. Bigla pa akong kinabahan nang sulyapan niya ang pinto sa likod ko. Umalis na ba agad Nomer kanina? Opo, pagkaalis ninyo umalis na rin siya kaagad. Kapag siya balik tapos ako wala dito, ikaw taboy mo lang. Kapag ayaw, sabihin mo ikaw tawag pulis. Opo, Ma'am. Tsaka po, tingin ko po hindi na rin yun babalik. Sana nga. Siya sakit na sa ulo eh. Nasaan na po kaya si Daisy?
Hindi ko alam. Baka yun nakipagtanan lang boyfriend. Hindi alam Nomer, matagal na siya niloloko. Paano niyo po nasabi? Nakikita ko eh. Siya stay in sa akin. Doon siya likod malaki tindahan ko nakatira. Lahat ng tao ko lalaki, nilalandi niya. Alam po kaya ni Nomer ang ginagawa ng girlfriend niya? Ako hindi alam at ako wala pakialam. Hindi ko po maiwasan na maawa dun kay Nomer. Mukhang mahal na mahal niya ang girlfriend niya eh. Hanggang ngayon po kasi hinahanap pa rin niya. Tawag doon ay tanga. Nagmahal lang naman po siya. Eh ikaw ba may nobyo na? Ho? Wala pa po. Priority ko po kasi ang magtrabaho at aalagaan ng lola ko. Mukha mahal na mahal mo iyo lola. Opo, siya na po kasi nagpalaki sa akin mula nang sabay na mamatay ang mga magulang ko. Kung ganon, pagbutihin ikaw trabaho akin para makabayad ka utang. Pasalamat ka, hindi buo sweldo ako kuha sa'yo. Kaya nga po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung ayaw mo ikaw ipakulong ko, wala ka pagsasabihan sa nangyayari dito tindahan. Huwag mo kalilimutan na meron ikaw pinirmahan akin. Opo, pwede na po ako umuwi. Sige na, ikaw alis na. Bago ako tuluyang umalis ng tindahan, sinulyapan ko muna si Ma'am Juliet. Nakatuon ang pansin niya sa nakasaradong pinto. Pagdating sa bahay, naroon na si Lola. Nagmano ko sa kanya at humalik sa pisngi. Maghapon lang akong nawala, namiss ko na agad ang bahay natin. Kayo talaga, Lola. Baka ang namiss nyo yung paggawa dito sa bahay. Hindi naman kasi ako sanay na walang ginagawa eh. Masyado lang OA sa pag-aalala ang Tio Rodel mo. Hindi po yun OA. Mahal ka po kasi namin kaya ganun kami mag-alala sa inyo. Mahal ko rin naman kayo eh. Yun naman po pala eh. Di sumunod po kayo sa amin. Ano pa ba ang magagawa ko? Di sumunod. La, meron po sana akong itatanong sa inyo. Naniniwala po ba kayo sa multo? Oo naman. Lahat ng kababalaghan na nangyayari sa mundo natin, pinaniniwalaan ko. Bakit mo naman naitanong yan, Iha? Hindi po kasi ako sigurado pero tingin ko po may multo sa tindahan na binabantayan ko. Paano mo naman nasabi? Mula po nung nagtrabaho ako sa tindahan, pakiramdam ko po lagi may mga matang nakatingin sa akin. Lagi rin pong tumatayo ang mga balahibo ko sa katawan eh. At yung pong maliit na silid na bawal kong lapitan, may ilang beses po na bumubukas mag-isa. Kung hindi naman siya nananakit, siguro gusto lang niyang iparamdam sa'yo na meron ka pang kasama sa tindahan na yon. Alam ba yun ng amo mo? Sabi niya, baka daw po hangin lang. Tingin ko po hindi rin siya naniniwala sa multo. Naisip ko po baka yun ang dahilan kung bakit walang tumatagal na tindera doon. Kung natatakot ka, pwede ka nang umalis sa trabaho mo. Ay hindi po la, kaya ko naman po. Hindi naman po ako masyadong takot. Alam ko naman na matapang kang bata eh. Saka kapag nagparamdam lang na katulad ng sinasabi mo, madalas meron lang silang gustong iparating na mensahe. Hindi rin sila basta-basta nagpaparamdam sa kung sino. Baka naramdaman niya na mabuti kang tao. Kaya sa'yo niya gustong iparating ang mensahe niya. Siguro po masasanay rin ako na hindi lang ako nag-iisa sa tindahan na yon. Lagi mo dalhin ang crucifix na mula sa iyong ina. Gagabayan ka ng kwintas na yon sa lahat ng uri ng kapahamakan. Opo Lola, mula po bukas dadalhin ko na yon kahit saan ako magpunta. Tandaan mo, walang ibang mas makapangyarihan kundi ang Panginoon. Kaya lagi mong itaas sa Kanya ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Alam ko po Lola, lagi naman akong tumatawag sa Kanya. Mabuti naman kung ganon. Kumusta pa lang maghapon mo sa trabaho? Ayos lang naman po. Tingin ko ba sa'yo nangangayayat ka?
Baka naman pinababayaan mo na ang sarili mo tuwing nasa trabaho ka, ha? Hindi po, Lola. Siguro po naninibago lang ako sa trabaho ko. Nabanggit nga ng tiya Ason mo, kung sakaling aalis ka na sa pagiging tindera, may alam siyang trabaho na pwede mong pasukan. Magsasabi po ako kapag aalis na ako kay Ma'am Juliet. Meron lang po akong kailangang gawin. Kinabukasan habang abala ko sa pag-iimbentaryo, dumating na naman si Nomer. Nagpalingalinga muna ako sa paligid. Baka kasi bigla na lang sumulpot si Ma'am Juliet. Siguradong ako na naman ang mananagot sa kanya. Uy, baka makita ka ni Ma'am Juliet. Nagbiling siya sa akin na paalisin kita kapag dumating ka dito. Kung wala siyang tinatago, bakit hindi niya ako harapin? Alam ko may alam siya kung nasan si Daisy. Pasensya ka na. Hindi ko masasagot ang mga tanong mo eh. Hindi ko rin kasi alam. Hindi pwede na basta lang maglaong parang bula ang girlfriend ko. Tulungan mo naman akong alamin kung nasan si Daisy. Gustuhin ko man, hindi ko naman alam kung paano. Desperado na kasi ako kung paano mahanap si Daisy. Naiintindihan kita, kaya lang, kilala mo naman siguro si Ma'am Juliet. Wala kang makukuha sa kanyang impormasyon. Gusto ko lang malaman kung anong tunay na nangyari sa girlfriend ko. Ma'am Juliet! Ikaw nandito na naman? Di ba ako sabi sa'yo wag na ikaw balik dito? Talaga matigas din iyo ulo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung nasan si Daisy. Ako sabi na wala dito girlfriend mo. Baka siya sama iba. Kapag ikaw hindi pa alis, ako tatawag pulis para ikaw dampot. Mabuti pa na, Omer. Umalis ka na. Sige na. Sinabi naman na sa'yo na wala dito si Daisy. Kahit ano pa ang sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa babaeng inchik na yan. Alam ko may alam siya sa pagkawala ni Daisy. Babalik ulit ako dito. Ayaw talaga tigil ha? Sa susunod, pulis na dampot sa kanya. Ikaw naman, Nelia. Ako sabi na sa'yo, hindi ka marunong kinig. Ikaw lapit nga rito. Halika! Halika! Huwag po! Tama na po! Masakit na po ang anit ko! Yan kulang pa! Ikaw matigas ulo! Ikaw bagay! Parang awa na ninyo, ma'am. Dahil sa malaking babae si Ma'am Juliet, para akong papel na madali lang niyang nakaladkad habang nakasabunot sa buhok ko. Makailang beses din niya ako inuntog sa pader. Noong parang mawawalan na ako ng malay tsaka lang niya ako binitiwan. Akala ko tapos na ang ginagawa sa aking pagpapahirap. Pero ikinulong pa niya ako sa ipinagbabawal niyang silid. Doon ko nakita ang ilang damit na nagkalat sa sahig at ang freezer. Dahil sa nararamdamang pagkahilo, hindi ako sigurado kung namamalikmata lang ba ako. Pero parang gumagalaw ang freezer. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko dahil umiikot ang paningin ko. Malapit nang dumilim nang palabasin ako ni Ma'am Juliet. Hinagod pa niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw ayaw sarili. Ikaw suklay rin para kasi ikaw bruha. Siguro naman ikaw magtatanda na. Hindi na ikaw suway sa akin. Ganito rin bang ginagawa ninyo kay Daisy at sa iba pa? Oo, dahil sila tigas ulo. Ayaw sunod sa akin. Mangyayari din iyo nangyari kanila. Hindi po tama na manakit kayo ng mga tauhan ninyo. Kaya po pala kayo minamalas eh. Hindi rin nakakapagtaka na tinatakasan kayo ng mga nagiging tindera ninyo. Kulang pa yata iyo akin gawa ah. Kung ikaw akala matatakasan ako, ikaw nagkakamali. Ikaw hindi ako kilala. Ako kaya ikaw dampot sa pulis mismong bahay ninyo. Huwag po, ma'am. Ginagawa ko naman lahat ng gusto niyo eh. Kulang pa. Ikaw wala pagsasabihan sa nangyayari iyo dito, maliwanag. Opo. Oh, ito pala iyo sahod. Ako bawas na utang mo ah. Ikaw pasalamat may natira pa iyo. Uuwi na po ako. Baka hinihintay na po ako ng lola ko. Oo nga pala, Nelia. Hindi na balik dito, Nomer. Baka kasi hintay mo.
Ano po ang ginawa niyo sa kanya? Ako padampot na siya sa mga pulis. Malapit lang pala bahay siya tinutuluyan. Kaya pala lagi ako kita siya na sinusundan ako. Gusto ko pong malaman ng totoo. May alam po ba kayo sa pagkawala ni Daisy? Ano sa tingin mo? May kinalaman nga kayo, gaya ng hinala ni Nomer. Kung ako iyo, huwag ka na makialam. Magtrabaho ka na lang para mabayaran mo na ako. Kapag ikaw bayad na, pwede ka na alis sa akin. Gagawin ko po yan para makabayad na ako sa inyo. Mabuti naman ikaw gamit mo utak. Ikaw agahan ulit bukas, ha? Nang makarating sa bahay, pinilit kong maging masigla sa harap ni Lola. Pilit akong umiti sa kanya sabay abot ng sahod ko. Pasensya na po kayo, La. Maliit lang po ang sahod ko. Hindi ko po kasi nasabi na nakabasag ako. Ibinawas na po ng amo ko. Ano bang nangyari? Hindi ko rin po maipaliwanag. Basta po pagdating ko nung umaga, may mga basag na paninda. Hindi ko ito matatanggap, Apo. Pinaghirapan mo yan eh. Tama lang na gastusin mo yan sa sarili mo. Hindi po, La. Nangako ako sa sarili ko na ang unang buong sahod ko ibibigay ko sa inyo. Hindi nga lang po buo dahil sa kapabayaan ko. Ang bait mo talaga, Apo. Kung talagang para na ito sa akin, edi ibibili ko ito ng pangangailangan natin dito sa bahay. Kayo pong bahala, La. Sa inyo naman po yan. Bakit parang pagod na pagod ka? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? Pagod lang po ako, La. Marami po kasing tao kanina. Sigurado ka ba, Iha, na yun ang dahilan? Oho. Siya nga po pala. Hindi na po muna ako maghahapunan. Gusto ko po matulog na lang. Kahit sana konti, kumain ka. Hindi na po talaga, La. O sige, pero kapag nagutom ka, tatakpan ko sa mesa ang ulam, ha? Kumain ka mamaya. Hindi lang bugbog ang inaabot ko sa amo ko, kundi masasakit na mura at mga insulto. Umiiyak na lang ako kahit gustong gusto ko nang sumagot. Inaalala ko rin kasi si Lola. Oras na ipakulong ako ni Ma'am Juliet. Ayoko nang dahil sa akin ay mag-alala siya. Ako pa naman akala mas matalino ikaw sa mga nauna iyo, tindera. Ikaw pareho rin sa kanila, boba. Bakit hindi niyo lang po ako paalisin kung yan pala ang tingin ninyo sa akin? Ikaw hindi alis hanggat hindi mo bayad ang mga nabasag mo. Dahil sa'yo, minamalas negosyo ko. Kayo po ang dahilan kung bakit minamalas ang negosyo ninyo. Ang lupit niyo po kasi sa mga tauhan ninyo. Ikaw wag ako pangaral, ah. Alam ko, gawa ko. Hayaan niyo na po akong umalis. Pangako, babayaran ko kayo. Kung kinakailangan, mangungutang ako. Hindi ba ikaw makaintindi? Magtatrabaho ka dito hanggat ako gusto. Hindi niyo po ako pwedeng pilitin na magtrabaho sa inyo. Pwede ko rin kayong kasuhan. Sa tingin mo, ang pobre katulad mo papakinggan pulis? Ilan na ba kayo sumbong? Ako ba nakulong? Di ba hindi? Oo nga po, La. Ang batas ay para lang sa mayaman. Mahirap nga lang kami. Ngayon ikaw alam na kung ano mahalaga. Wala na iba kundi pera-pera lang. Napahagulgol na lang ako ng iyak nung mag-isa na ako. Mabuti na lang wala pang customer. Isa rin sa nagpapainit ng ulo ng amo ko ang kawalan ng mga bumibili. Wala na siyang bukang bibig kundi ako ang nagdala ng kamalasan. Dahil nakatungo, hindi ko napansin ang pagdating ng isang lalaki. Tuloy-tuloy siyang pumasok at lumapit sa akin. Nober! Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Ma'am Juliet. May dumating siyang delivery sa kabilang tindahan niya. Hindi pa yun pupunta rito. Ano na naman ang kailangan mo? Nakausap ko ang mga tao niya sa ibang tindahan. Nakakaranas din pala sila ng kalupitan kay Mrs. C. Talaga? Kawawa naman sila. Bakit hindi pa sila umalis? Ang iba sa kanila, may malaking utang kay Mrs. C. Ang ilan natatakot magsumbong.
Hindi ko sila masisisi kahit ako natatakot din eh. Kung gagaya ka sa kanila na takot, hindi ka makakaalis kay Mrs. C. Nagbabayad pa kasi ako ng utang. Tatapusin ko na lang yun. Tingin ko makakagawa ka naman ng paraan eh. Oo nga, kaya lang ayaw pumayag ni Ma'am Juliet. Sa tingin ko matagal nang wala si Daisy. At may kinalaman ng amo nyo. Hindi ko lang talaga matanggap. Pero ilang beses na siyang nagpapakita sa panaginip ko. Iisa ang kahulugan. Nagpapaalam na siya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na bago pa mahuli ang lahat. Bigla tuloy akong kinilabutan sa sinabi mo. Sige, bukas hindi na ako babalik. Bahala na siya kung gusto niya akong ipakulong. Hindi ko na rin kasi kayang ginagawa niyang pananakit at mang-iinsulto. Salamat naman at natauhan ka na rin. Kung tama nga ang hinala ko tungkol kay Daisy. At least nailigtas kita. Huwag ka magpapakita sa amo ko. Malaki ang galit niya sa'yo. Ikaw ang isa sa sinisisi niya kung bakit daw minamalas ang negosyo niya. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Hindi na rin ako babalik dito. Wala na rin namang dahilan para bumalik pa. Ito na rin naman ang huling araw mo rito. Kung saan ka man makakarating, mag-iingat ka. Mag-iingat ka rin. Demonyo ang amo mo. Baka kapag nagtagal ka pa, mas malala pa ang gawin niya sa'yo. Walang tutulong sa'yo dito kung sakali. Takutin kasi sila sa amo mo. Napansin ko nga yun sa mga kalapit na tindahan. Nang makaalis si Nomer, inayos ko na rin ang bag ko. Sumulya pa ako sa dingding kung saan naroon ang orasan. Matagal pa ang hihintayin kong oras bago ako umuwi. Bakit ba mula kanina walang pumapasok dito sa tindahan? Kung kailan namang huling araw ko na, tsaka walang customer. Puro sulyap lang ang ginagawa nila. Para pang mga takot na mukha. Ay, sa bagay nga, kahit sino matatakot kay Ma'am Juliet eh. Ay! Ano yun? Parang may bumagsak sa silid. Huling araw ko na nga mukhang aatakihin pa ata ako sa puso. Ano na naman kaya ang pinapahiwatig niya? Gusto kaya niya magpaalam ako? Ay, okay. Matapang naman ako. Sa huling sandali, papasok ako sa silid na yon at siguro pwede ko na rin buksan ang freezer. Lingid sa akin ang bala kong buksan ang freezer na nasa loob ng silid na yon. Ay magdudulot sa akin ng nakakakilabot na tanawin. Nagtaka pa ako kung bakit nakasaksak yun. Pabigla ko yung binuksan. Sa sobrang gulat natumba pa ako at halos gapangin na lang ang palabas ng silid na yun. Isang bangkay ng babae ang nasa loob nun. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi ng bahay namin. Basta nanginginig ako at hindi makapagsalita. Hindi rin mawala-wala sa isip ko ang nakita ko. Anong nangyayari sa'yo, Apo? Bakit nanginginig ka sa takot? Lola! Lola! Parating na ang Tio Rodel mo. Balak kasi niyang dumito muna sa atin at wala raw siyang pasok. Sabihin mo, Apo, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo naman akong takutin. Lola! May nakita ako! Nandito na ang Tio Rodel mo. Chong! Ano nangyayari dito? Bakit umuwi ka, Nelia? Mula nang dumating siya, wala na siyang ginawa kundi ang umiyak. Nanginginig din siya sa takot. Hindi niya matuloy-tuloy ang gusto niyang sabihin. Nelia, huminahon ka lang. Huminga ka muna ng malalim. Ayan, tama yan. Tsaka mo sabihin ng dahan-dahan ang gusto mo. Kasi po, Chong, may nakita akong bangkay ng babae sa loob ng freezer sa tindahan na binabantayan ko. Ano? Sigurado ko ba sa nakita mo? Opo, bawal talaga akong pumasok doon. Pero kanina, pumasok ako dahil huling araw ko na sa trabaho. Huling araw mo na pala sa trabaho mo? Bakit hindi mo yata yan nabanggit? Biglaan lang po. Kanina lang po ako nagdesisyon. Hindi ko na rin kinakayang ginagawa sa akin ng amo ko. Anong ginagawa sa'yo ng amo mo? Sinasaktan niya po ako at iniinsulto. Diba sabi ko sa'yo, umalis ka na sa trabaho mong yan.
Bakit pinatagal mo pa? Sorry po, Lola. Natakot po kasi ako na ipakulong niya. May utang po kasi ako sa kanya at sa pilitan niya akong pinapirma sa isang papel. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ako mapayag sa gagawin niya. Dayuhan lang siya sa lugar natin. Wala siyang karapatan na manakit ng mga taga rito. May palagay po ako na si Daisy ang babae sa freezer. Siya din po yung siguro nagpaparamdam. Sinasabi niya na naroon lang siya. Kahit hindi ko nakikita, kinikilabutan pa rin ako. Paano yung nagawa ni Mrs. C sa isang babae? Wala na nga sa tamang pag-iisip ang taong yon. Ganun na nga po, Nay. Sana naman huwag na siya makagawa ng paraan para maabsuelto siya. Ano pong gagawin natin? Hindi po pwede na naroon lang ang bangkay. Alis muna ako. Hihingi ako ng tulong para mapuntahan ng tindahan. Kailangan yung maunahan si Ma'am Juliet. Mamaya babalik na yun sa tindahan. Oo, Iha. Hindi ko hahayaan na makawala siya sa krimen na ginawa niya. Sumusobra na ang kahayupan niya. Mag-iingat po kayo, Chong. Lola, Hindi rin ako makakapayag na palampasin ang ginawa niyang pananakit sa'yo. Pagbabayarin ko rin siya. ano po ang binabalak niyo? Ni ayaw kitang padapuan sa lamok at maging mga magulang mo. Tapos ibang tao lang ang mananakit sa'yo. Ipararanas ko sa kanya ang puot ng aking paghihigante. Ang nakitang bangkay sa tindahan na binabantayan ko ay kay Daisy, na ilang buwan na ring nawawala. Kahit hindi ko personal nakakilala ang babae, nakaramdam pa rin ako ng panlulumo sa sinapit niya. Hustisya rin ang gusto kong makamit niya at maging ibang biktima ni Ma'am Juliet. Nang araw na yon, hindi ko inaasahan na darating si Nomer. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Daisy. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa tindahan na yon. Alam ko na masaya na rin siya dahil natagpuan na ang katawan niya. Sana lang makamtan niyang hustisyang nararapat sa kanya balang araw. Wala na sigurong kawala si Ma'am Juliet dahil sa ginawa niya. Nakawala ang hayop na yun. Kulang daw sa ebidensya. Ano? Nakawala pa siya? Ganun ba talaga siya kalakas? Balik nga ulit sa ginagawa niya eh. Ang kapal talaga. Talaga bang ang batas natin hindi para sa ating mahihirap? Yun ang laging pinagyayabang ni Ma'am Juliet sa akin. Totoo nga siguro. Ipinapasa Diyos ko na lang ang nangyari kay Daisy. Nagpapasalamat din sa iyo ang mga magulang ng girlfriend ko. Alam kasi nila na ikaw ang nakakita sa katawan ng anak nila. Kung hindi mo ako pinayuhan na umalis sa trabaho, hindi ko may isipan na buksan ang freezer na yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ilang linggo ko na palang kasama si Daisy. Oh, magmerienda muna kayo. Salamat po sa inyo, Lola. Nakakalungkot ang nangyari sa kasintahan mo. Pero mas nakakalungkot na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Kahit nga pong pamilya niya, hindi na rin po umaasa. Huwag kang mag-alala. Hindi man sa batas natin magbabayad ang babaeng yon. Titiyakin ko na sa ibang paraan siya magbabayad. Kung ang ibig niyo pong sabihin ay makakarma rin siya, hindi po yata naniniwala ang mga incheck sa karma. Hindi lang karma, iho. May iba pa. Kaalis lang ni Nomer nang dumating naman si Tio Rodel. Kita sa kanya ang labis na pag-aalala. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan na baka may kinalaman kay Ma'am Juliet ang sadya niya. Nakausap po ng amo ni Nelia. Oh, anong sabi ng babaeng yon? Ang kapal nga ng mukha eh. Sinisisi pa niya si Nelia sa nangyari sa kanya. Gusto niya magbayad ng danyo sa perwisyo ang apo niyo. Meron daw silang kasunduan. Pinilit lang po niya ako na pumirma. Tinakot niya kasi ako natatawag ng polis. Ang mabuti pa doon muna kayo sa bahay. Nag-aalala kasi ako sa pwedeng gawin sa inyo ng babaeng yun eh. Pailalim kung tumira ang taong yun. Marami siyang tauhan na pwede niyang utusan na gawan kayo ng masama. Lola, anong gagawin natin? Huwag kang matakot, apo. Walang mangyayari sa'yo. Hindi na ako makakapayag na makanti niya ni dulo ng daliri mo. Nelia, ayusin mo na mga gamit yun ng inay. Opo, Chong. Maiwan ko po muna kayo. Nay,
Parang kalmado lang kayo dyan ha. Hindi ba kayo natatakot? Sa tingin mo, masisindak ako ng babaeng inchik na yon. Malaki ang atraso niya sa akin. Hindi pa ako nakakapaningil sa kanya. Nay, huwag yung sabihin na may plano kayong gamitin ang kaalaman nyo sa pambabarang kay Mrs. C. Oo, Rodel. Ito lang din naman ang tanging paraan para makaganti ang mga taong pinagmalupitan niya. Akala ko po ba kinalimutan nyo ng tungkol dyan? Mula na mamatay ang mga magulang ni Nelia. Dahil sabi nyo nga noon, baka karma na yun sa inyo. Sa tingin mo, palalampasin ko na lang ang ginawa niya sa apo ko. Tapos may plano pa siyang singilin ng apo ko sa sinasabi niyang utang. Oras na lumapit siya kay Nelia, yun na ang hudyat ng katapusan niya. Hindi na po ako tututol sa plano nyo. Kaya lang iniisip ko na baka kayo naman ang singilin balang araw. Handa na ako sa kaparusahan ko. Matanda na rin naman ako eh. Wala nang mawawala sa akin. Mangako ka na na ito na ang huling beses mong gagawin ang bagay na yan. Pangako, Rodel, huli na ito. Masama man ang balak ko, mabuti naman ang intensyon ko. Alam ko naman po yun. Pero hindi ko pa rin maiiwasan na mag-alala sa inyo. At baka malaman din ni Nelly ang lihim nyo. Naayos ko na pong iba naming gamit. Siguro po babalikan ko na lang yung iba pang gamit. Akin na mga yan. Alalayan mo na lang ang lola mo. Sige po, Chong. Tara na po, La. Ay, sana makabalik din tayo agad sa bahay na ito. May ilang araw na rin kaming nasa bahay ni Tio Rodel. Maayos naman ang lagay namin ni Lola sa kanila. Pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot. Kahit anong yaya sa akin ng mga pinsan ko na lumabas, hindi talaga ako sumasama. Nang umuwi ng araw na yun si Tio Rodel, ganun na lang ang pagkagimbal namin. Dahil halos hindi na siya makalakad sa matinding bugbog na inabot sa isang grupo ng mga kalalakihan. Kasalanan ko po nangyari sa inyo. Pati kayo dinamay ni Ma'am Juliet. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi naman ako papayag na mapahama ka. Sa ginawa sa'yo ni Mrs. C, lalo lang niyang ginatungan ang puot na nararamdaman ko. Gusto niya kasi makakuha si Nelia. Alam ko gusto niya lang gumanti sa bata. Iba pa talagang sinisisi niya imbes na sarili niya. Siya naman tong gumagawa ng mga hindi makataong gawain. Hindi po ba talaga makukulong si Ma'am Juliet? Hindi ko alam, Nelia. Kahit ako nawawala na ng pag-asa. Pero huwag ka mag-alala. Puro kamag-anak natin ang nasa paligid natin. Hindi ka namin pababayaan. Maraming salamat po, Tio Rodel. Dahil po sa akin napahamak kayo pero handa niyo pa rin akong protektahan. Siyempre naman, nangako ko noon sa nanay mo. Kapag nangailangan ka ng tulong, nandito lang ako. Salamat sa iyo, Rodel. Ako naman ang poprotekta sa inyo. Kahit matanda na ako, hindi pa rin kumukupas ang kakayanan ko. Maiwan ko muna kayo rito. May kailangan lang akong gawin. Chong, napapansin ko po nitong mga huling araw. Kakaiba po ang mga kinikilos at sinasabi ni Lola. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong mo, Nelia. Kung sakali mang hindi niya banggitin, ibig sabihin nun, mas maiging wala kang alam. Kung ganun po, tama ang hinala ko na may lihim na itinatago si Lola Temeng. Lihim yun ang pamilya natin. Kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko na lang nakainay matapos ang kaalaman na yon. Magpahinga na po kayo, Chong. Lalabas na po ako ng kwarto. Huwag ka munang lalabas ng bahay. Kung lalabas ka man, magpasama ka sa mga pinsan mo. Nang puntahan ko si Lola, naabutan ko siyang tila nagdadasal sa isang maliit na altar na may mga nakasinding kandila. Marahil naramdaman niya ang paglapit ko kaya lumingon siya. Ano pong ginagawa ninyo, Lola? Isinagawa ko na ang huling orasyon para mas maging kakilakilabot ang mangyayari sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Lola, ano po ang tinatago ninyong lihim? Siguro, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Hindi ka naman na bata. May kinalaman po ba ang ginagawa ninyo ngayon sa sinasabi ninyo? Oo, Apo.
Isa akong mambabarang. Minana ko ito sa aking ina na minana naman niya sa kanyang mga ninuno. Magtapat kayo, Lola. Yan ba ang dahilan kung bakit kailangan nating lumipat dito? Oo, Apo. Meron pa rin kasing nakakakilala sa akin, kaya kailangan kong umiwas. Sa totoo lang, ayoko na sanang gawin ito eh. Pero hindi ako papayag na hindi makaganti sa malupit mong amo. Pero Lola, kasalanan po sa Diyos ang gagawin ninyo. Kayo po ata nakakalimot sa mga pangaral ninyo sa akin eh. Patawarin mo ko, Apo, kung hindi ko magawa sa sarili ko ang mismong mga pangaral ko. Nabulag ako ng matinding galit. Itigil niyo na po yan habang may panahon pa. Huli na, Apo. Hindi ko na maaaring bawiin ang sumpang pinakawalan ko. Lola, patawarin niyo ako nang dahil sa akin pinili niyo na naman na maging masama. Huwag mong sabihin yan, Apo ko. Wala kang kasalanan. Ikaw ang biktima rito. Kahit naging masama ako, piliin mo pa rin na maging mabuti, ha? Opo, Lola. Tara sa labas, Iha. May parating tayong bisita. Ito na ang tamang oras. Nauna na si Lola Temeng na lumabas ng silid. Nagtataka naman ako na sumunod sa kanya. Nakasalubong pa namin si Tio Rodel sa gitna ng sala habang inaalalayan ni Tia Ason. Paglabas namin ng bahay, naroon si Ma'am Juliet kasama ang ilang pulis at mga tauhan niya. Bigla akong napaatras sa takot. Si Lola at Tio Rodel ang humarap sa kanya. Nasaan iyo, pamangkin, Rodel? Ikaw labas babaeng yon! Hindi ako makakapag na ipadampot mo siya. Ikaw dapat ang makulong. Kayo marami na naghangad ako makulong pero kahit isa, wala naging tagumpay. Masahol ka pa sa hayop. Ako ang lola ni Nelia. Hindi mo siya pwedeng ipahuli na lang basta-basta. Hindi ako papayag. Ikaw pala, Lola, babae malikot kamay. Wala kang karapatan na insultuhin ang apo ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong pagpunta rito. Ikaw pa talaga may gana banta sa akin? Ilabas mo na iyo, apo, kung ayaw ninyo damay iba sa inyo. Subukan lang humakbang ng isa sa mga tauhan mo. Sila ang madadamay sa galit ko. Hayon, babaeng yon! Kayo dampot na! Bago pa makalapit ang mga pulis sa bahay namin, bigla na lang nanigas at natumba sa lupa si Ma'am Juliet. Kaya lahat kami sa kanya nakatuon ng mga mata. Lahat kaming nakasaksi maliban kay Lola Temeng at Tio Rodel na sindak sa nakita namin. Lumabas kasi lahat ng uri ng insekto sa lahat ng butas ng katawan ni Ma'am Juliet. Halos hindi na makita ang katawan niya sa dami na nagkumpulan ng mga bangaw. Ang pangyayaring yon ay hindi maipaliwanag ng mga nakasaksi kung anong klaseng sumpa ang nangyari kay Ma'am Juliet. Isang linggo pagkatapos ng pangyayaring yun, dumating si Tio Rodel na masaya. Nakausap ko pong nakababatang kapatid ni Mrs. C. Hindi raw niya alam na gano'n ang ginagawa ng kapatid niya. Gusto raw niyang bayaran ng lahat ng naagrabyado ng babae. Kasama ka na ron sa babayaran, Nelia. Kahit papano nakuha mo na lang ng hustisya para sa iyo at sa iba pa. Sino na ang magpapatakbo sa mga negosyong naiwan ni Mrs. C? Ibebenta po lahat ng yun ayon sa kapatid. Mabuti na rin siguro yun para wala nang makapagpaalala sa malagim na pangyayari. Oo nga po, Nay. Sa wakas matatahimik na rin ang lugar natin. Nang mawala si Ma'am Juliet, nabigyan na rin po ng hustisya ang pagkamatay ni Daisy. Naging usap-usapan nga rin na baka barang daw ang nangyari kay Mrs. C. Narinig ko pang sinabi ng ilan kung sino man ang may gawa nun. Labis silang nagpapasalamat. Mula ngayon, kalimutan na natin ang pangyayaring ito. Saradong aklat na dapat ito. Oo nga po. Huwag na po nating babanggitin ang tungkol sa barang. Lumipas din naman ang mga araw na nakalimutan na ang pangyayaring yun sa lugar namin. May bago na ulit akong trabaho at masaya ko nakasundo ko lahat ng mga kasama ko.
Si Lola Temeng naman bumalik sa pananahi para hindi siya mainip sa paghihintay sa pag-uwi ko galing trabaho. Sa kabila ng nagawa ni Lola Temeng, para sa akin, siya pa rin ang pinakamabait at mapagmahal na lola. Wakas,